Posible raw makaranas ng tig-2 oras na rotating brownout kada araw ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa susunod na buwan. Bukod naman sa problema sa supply ng kuryente, pinangangambahan din ang pagtaas ng singil sa pamasahe dahil sa magkakasunod na oil price hike. May report si Julius Segovia. Tig-2 oras na rotating brownout kada araw ang malamang na maranasan ng mga taga Metro Manila at ilang kalapit probinsya sa susunod na buwan. Critical kasi ang supply ng kuryente sa Marso, kung kailan posibleng 2 linggong naka-red alert ang Luzon grid. It's very temporary in nature kung sakasakaling meron mang brownout at most likely it's going to be daytime kung meron rather than nighttime. Worst case scenario is probably about 2 hours. Rotating for siguro 7 hours maximum. Bukod sa mataas na power demand tuwing tag-init, hindi rin daw maiiwasang may mga plantang bigla na lang pumapalya. Katunayan, pati mga bagong power plant, nagpo-forced outage din kung minsan. Sa datos ng DOE, may 10 planta ang bumagsak nitong Enero at Pebrero, bunsod ng iba't ibang dahilan, kabilang na ang kalumaan ng mga kagamitan. Kaya mas lumaki pa ang nauna nitong taya ng kakulangan sa kuryente. Nanganganib din daw ang power supply dahil naantalang operasyon ng mga plantang nakatakdang mag-online. Handa namang sumaklolo ang Interruptible Load Program o ILP kung saan gagamitin ng malalaking establishmento ang sarili nitong generator sets para makabawas sa mataas na power demand. Pero aminado ang DOE na hindi ito sapat. Hindi lang krisis sa kuryente ang pinangangambahan ng taong bayan. Konsumido rin sila sa kaliwat kanan namang taas presyo ng mga produkto at serbisyo. Pinakahuli ang big-time oil price hike ng mga oil company. Matapos ang 1.50 OPH sa diesel, umabot na ulit sa 29 peso level ang litro nito. Oras na umakyat na sa 30 pesos ang litro ng krudo. Babawiin na raw ng mga tsuper ang pisong bawas pasahe sa jeep. May banta ang grupong akto, sakaling isnabi ng LTFRB ang hiling nila. Magkakaroon kami ng isang malawakang pagkilos sa pamamagitan ng tigil pasada. Umaaray na ang aming mga tsuper, lahat hindi lang public transport. Pati pribadong sasakyan, umaaray na. Hindi naman masabi ng DOE kung ito na ang simula ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Marami pa rin daw kasing supply ng langis sa merkado. Nangamba lang daw ang mga oil trader na baka bawasan ang oil production dahil sa mababa pa ring presyo ng langis sa merkado. Nakaapekto rin daw sa presyuhan ng strike sa ilang refineries sa Amerika. Julius Segovia, GMA News.